Guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. So ngayong araw na to pagkwentuhan natin mga katropa, sulit pa ba na mag-farm ngayong mga panahon na to? Well, tayo may alagang baboy, may alagang manok at meron din tayong binubuong project na pwede sigurong maging profitable sa mga susunod na taon, sa mga susunod na pagkakataon. Pero mga katropa, sa farming kasi talagang kailangan meron kang aim, meron kang goal na gustong ma-achieve para at least maisabuhay mo. Kasi kung nakikisunod ka lang sa uso, then medyo mahirap yata yun mga katropa. Silipin natin itong 45 days chicken mga katropa. So ito ay pang 11 days ng mga alagang manok at ito nga yung 10 piraso na nabili natin yung mga nakaraang araw. Pero ngayon mga katropa, sobrang lalaki na nitong mga manok na ito and ilang mga days na lang talagang mag-grow na to and pwede na rin siguro itong ibenta at pagkakitaan mga katropa. So masaya ang pakiramdam kapag taga-alaga mga katropa ng manok na katulad nito kasi iba yung saya na mararamdaman mo na nakikita mong lumalaki at nagbabago yung mga alaga mo. Ibig sabihin talagang nakikita mo yung changes sa kanilang mga katawan. Yun lang nga, mararamdaman rin natin mga katropa yung paggastos, di ba? Kasi katulad nito mga katropa, sa kahit na simpleng kulungan lang etong ginawa natin na DIY, gumastos pa rin tayo mga katropa. Hindi ito nga sa bawat isang manok na binili natin, gumastos rin tayo ng 55 pesos sa bawat ulo ng manok na ito. Maliban dyan, bumili rin tayo ng patukaan na 80 pesos and yung painuman nila mga katropa na 70 pesos. So, ito naman mga katropa, yung pagkain nila, bumili rin tayo mga katropa. At ganoon na rin, siyempre sa pag-aalaga ng ganito, yung mga multivitamins. Ang kagandahan lang mga katropa, habang tumatagal, natututo tayo kung ano ba ang dapat gawin sa mga alaga na katulad nito. So ito naman mga katropa, yung puno ng mangga na nabili natin, grafting. Ayan. So ito mga katropa is papaya mango. Ayan. So at least lumaki na siya and ilang mga buwan na lang siguro at pwede na itong itanim mga katropa sa directly sa lupa. Pero ang sabi nila is namumunga itong puno ng mangga na to ng kahit mababa lang talagang marami kung mamunga at hindi siya masyadong tumataas at lumalaki ng gusto. So pwede siyang ilagay mga katropa sa mga drum. Tayo nagpo-focus kasi gusto rin natin magkaroon ng mangga farm later on sa mga susunod na mga pagkakataon. Sa katunayan, may in-order na tayo ng mga bagong mangga mga katropa and excited na ako na dumating yun dito sa ating farm. So may in-order tayo na Australian mango, meron din tayong Guimaras mango, yung Elena mango, meron din tayong in-order mga katropa na yung galing sa Japan. Ayan, yung egg of the sun na tinatawag nila Miyazaki mango, yung pinakamahal na mangga in the world. Ayan, so excited tayo na makita yan mga katropa. And meron din tayong isa pang mangga maliban sa Carabao mango, meron pa tayong isang in order mga katropa. So once na dumating yan, ipapakita natin sa inyo. So yun yung nakaka-excite dito mga katropa, laging maraming mga bago at saka mga changes na nangyayari. Ito naman mga katropa, tinanim natin kanina at ayun pa. So ito yung puno ng kalamansi. So ito naman tanim ng kapitbahay natin, mga sili. Ayan, pwede nang ito pang sausawan. At ito naman mga katropa is mga sili na pwedeng pang sigang. Ayan, so tanim yan ng kapitbahay natin dito. Ito nga, hinog na itong isa. So dito naman mga katropa is may project tayong ginawa. Sa likod ng ating babuyan, may project tayong ginawa. Etong puno na to, nakita natin dun sa mga city. Ayan, sa mga city na mga friends natin na merong mga ganito na small space pero makakapagtanim ka.
So far, ang nilagay muna natin dito mga katropa is yung buto ng sili. Tingnan natin kung tutubo ba ito. So, basta nagagandahan lang akong tingnan na may ganyan-ganyan. Ayan. Diba? Ayan. So, yan yun mga katropa. Galing dito sa ating babuyan sa entrance, pagpunta mo naman dito sa likod, ito yung makikita natin mga katropa. So, meron ditong mini forest. Ayan. So, nakaka-relax. Ayan yung mga huni ng mga kuliglig. Ayan. And dito, makikita natin yung mga sili at yung iba pang mga pananim doon mga katropa. So, may mga saging. Ayan. So, tulad ng sabi ko, yung mangga. Doon tayo na-excite para at least sa susunod, dito na natin mag-expand na papunta doon. So, dito naman tayo sa, ayan, dito sa mga baboy. Ayan, dito. Pagod na pagod ng kumain na itong baboy na ito mga katropa, yung large white natin na alaga. At syempre, yung landrace naman, ayun, bundat na. Talagang sobrang pagod kakakain mga katropa. So, ito yung dalawa nating alaga dito. Ayan, makikita nyo. Pinapakain natin yan ng pigrolak, yung large white natin na baboy. Nandito nga, bundat na bundat, itong landrace natin na pinapakain naman natin ng bimig. So, ito yung farm life mga katropa. Ito, isa rin sa mga project natin mga katropa, yung mahanapan talaga natin at malagyan ng pwesto, etong si Our Lady of Manawag mga katropa. So, nabili natin to sa Pangasinan pa, yung pumunta tayo ng Baguio at tumaan nga tayo sa Manawag. So, siguro 4 times o 5 times na tayong nakapunta at nakarating sa Manawag. And every time na pumupunta tayo doon, may hinihiling tayo. And this time, may hinihiling din tayo ulit. And nakikita naman natin na talagang binibigay na. So, kaya sabi ko, gagawin natin dito sa farm na maglagay tayo ng Our Lady of Manawag. So, tingnan natin mga katropa sa mga susunod na mga vlogs natin kung mapapagawan talaga natin ng grotto itong si Our Lady of Manawag mga katropa. At dito naman mga katropa, so ito yung mga tinanim naman natin na mga buto. Ayun nga, doon may prepare na tayo na pwedeng paglagyan. And ayun naman yung poso na ginagamit natin kapag nag-iigib tayo ng tubig. So, ayan, maraming pananim dito mga langka. So, dito mga katropa, ayan, so meron tayong nakaka-excite dito. Kasi bumili tayo mga katropa ng sa Quezon Province ng durian na galing pa sa Davao. And yung durian na yun, hindi ko akalain mga katropa na tutubo pala. Ayan. So dito, ayan, meron tayong 11 na buto. May 12 na buto yung durian, yung pang 12 na wala. Hindi ko na alam, baka natapon ko sa basurahan, pero 11 yung meron tayo ngayon dito mga katropa. And pag lipat ko kanina dito nga sa mga plastic na block na to, nakita ko na meron na silang mga ugat. Ayan, so hindi ko akalain na pwede palang tumubo yung durian dito mga katropa. So kapag ito tumubo, is itatanim rin natin dito mga katropa. And ito yung sili, ayan, tapos ito sili rin, and ito naman mangga. Ano naman yung Indian mango, and dito yung santol. Yung santol natin is kinuha natin yung buto nito dun sa Quezon Province, dun sa farm ng kapatid ko. Ayan, sa Candelaria. Ayan, so meron tayong 5 buto kasi nga gusto kong magkaroon ng tanim na katulad yun na yung santol na sobrang tamis yung variety ng santol na kahit na maliit yung puno sobrang dami kong mamunga and sobrang tamis and sobrang sarap. Kaya naman talagang sabi ko pagdadala ako ng buto and pagdadala ako ng santol and itatanim ko yung buto. So kaya ito mga katropa, so meron tayong natira na 5. So 3 pirasong santol lang kasing kinuha natin kasi hindi na tayo nagdala ng marami dahil marami tayong dala yung time na yan. Pero ang na-excite tayo is dito sa mga buto na to. Ayan, sa durian.
So kung yung durian kilala yung Davao, bakit hindi rin dito sa Bicol, di ba? So ibig sabihin nito, once na tumubo to, ayan, pwede natin itanim mga katropa. And ito naman yung nabili naman natin na mga ratan. Ratan ang tawag nila mga katropa sa Baguio. Pero bilog siya na kakaiba. And pwedeng ihalo na pangsigang yung fruits niya kasi maasim-asim na matamis. Ayun. So kakaiba yung lasa niya as compared sa iba na mga prutas. So dito natin siya nilagay, hindi ko alam mga katropa kung tutubo. Parang mga ano yung buto niya, nakakatuwang tingnan kasi kakaiba yung shape. Alam mo yung parang ngipin na ano na parang mga bato na crystals. Ayan. So ewan ko kung tutubo yan mga katropa, pero excited tayo kung ano mangyayari dyan. Pero eto talaga, happy tayo, at least tumubo na etong mga ano na to, mga durian. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ratan na prutas. Ayan. So ito yung prutas ng ano ng ratan. So ibig sabihin nito, once na tumubo ito, ganito yung klase ng prutas. Kakaiba yung tamis, kakaiba yung sarap, and iba yung lasa niya compared sa ibang mga prutas na nakita na natin natikman. So yan mga katropa, para siyang santol na inuubos lang yung gilid, and yung sa buto, yun yung natitira mga katropa. So yan, magandang tingnan and masarap. So ang maganda sigurong gawin dito mga katropa, wala pa akong nakikitang na hinahalo ito sa pangsigang, pero sabi ko nga kapag tumami ito, pwede sigurong ganun, di ba? At least kakaibang recipe. Sobrang napagod kakakain yung mga alaga nating baboy. Ayan, pagod na pagod. Sana all ganito, di ba? Yung napapagod ka sa kakakain. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ako YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso mga katropa. Hanggang sa muli, marami pong salamat at paalam. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa ating munting channel. So hanggang sa susunod na kwentuhan natin mga katropa, dito lang sa Kabady Mo Ako, usapang business. Paalam.